Yan ang sound ngayon dito sa work guys. Pag umaga, kakababa lang natin ng bus. May work tayo today. Sana hindi magpatuloy itong weather na ito. Sana kalmado naman mamaya. Kakababa lang natin ng bus. Uy, sumabit yung aking buko. May ginagawa kasi mga pa-building. Doon banda, tapos dito din. Mga ano yan, mga bagong bahay. Kaya medyo maingay yung surroundings ng school. Although kapag nasa loob ka naman, hindi naman ganito kalakas yung naririnig mo. Ay, tumutubo na ang mga grass. Malapit na ang spring. Ito yung main entrance, pero hindi tayo dyan enter kasi meron tayong another entrance dun sa kabila. Dun pa yung school kasi may ano dito sa building. Sabi ko nga sa mga last vlog ko, merong 2 schools tapos isang daycare. So dito sa baba yung isa pang school, tapos kami doon sa sa taas. Pwede naman akong pumanik dyan, pero hindi natin yan gagawin. Kasi meron kami talagang entrance dito sa gilid. Nandun yung aming flag. Ang ganda lang dito sa gilid kasi open talaga siya na ma-window. Kapag talaga aaraw, talagang pasok ang araw dyan. Tara, pasok tayo. Ito ang aming mini canteen. Dito banda. Ayan siya. Canteen lang na kung saan lang kakain. Pero hindi siya canteen na pwede kang bumili ng food. Walang ano yung school na to. Wala siyang canteen talaga na pwede kang bili ng lunch. Walay. So, dito talaga ang aming entrance. Dito sa gilid. Ayan. Kasi mas, ito, direct sa mga classrooms. Kesa papasok ka doon sa entrance mismo. Meron pa painting ng dito. Yung buong building. Super new pa ng building na ito. Nagawa siya noong July 2023. So, magti 3 years pa lang siya ngayong July. So, dito sa taas, ang mga classrooms natin sa school. Aga tayo today. Mamaya ko na to ibaba pag nandyan na yung mga estudyante. Dito sila nagpapalit ng shoes pang labas. Boots, kumbaga. At dito ang ating opisina. Naglagay ako ng dito. Board dito para sa yung mga work ng mga bata. Para i-display namin dyan. Para kapag may dumating na parents, makita nila dyan. At ang aking office, laging bukas itong pinto. Para pagdating kasi ng mga magulang, doon sila sa hagdan na yon, makita nila, very open, very welcome sila. So, lagi lang ako nandyan. So, kung meron sila mga questions, at buhay pa ang aking plant, very nice. At kahapon binigyan ako ng isang estudyante ng kanyang drawing. Ano daw ito? Bookmark, sabi niya. So, nilagay ko dito sa aking board. So, ayan ang ating opisina. Agoy. Aga tayo. Mag-8 pa lang. 7:45. Actually, mag-start yung work ko 8:30. Kaya lang minsan, maaga ako. Para
maaga din ako matapos. So, minsan kapag 7:30 ako nag-start, makauwi na ako ng 3:30. Mas maaga makauwi, syempre mas better. At saka sa bus kasi kapag nag-travel ka ng outside yung busy hour, meron kang discount. Meron kang 40% discount, 'di ba? Sayang din. So pag nag-travel ka before yung 7 ng umaga and after ng 9 ng umaga, ayan, meron kang discount. Usually kasi umaalis ako ng bahay mga 6, minsan 5:45, ganyan. So, nakaka-discount pa ako. Malaking bagay na yun, 40% ng pamasahe. Although yung hala, yung almusal ko dumikit sa sa buhok ko, hindi ko napansin. Kalamay ubi. Nagkalamay ubi kasi ako. Hindi ko na napakita sa inyo, guys, yung mga aking mga cooking show, hindi ko na ulit sa inyo. Napakita, ba yan? Na vlog. Sa sobrang kabisihan natin for the past few days, weeks actually. Di na tayo nakaka-vlog pa. Pasensya na po. Meron mga iilan na nag-message sa akin na mag-vlog na, yung ganyan, na. Thank you so much po sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. Kahit na ang dami nating absent, I will try my best ngayong month na magbawas ng mga absent. So, yun nga yung pinakita ko sa inyo kung saan nagpapalit yung mga bata ng sapatos. Actually, nakikita nyo siya dyan. Ayun. Napapalit sila ng boots. Dito kasi sa Netherlands, yung mga school, yung mga bata actually, nilalabas nila ng 2 times a day. So, meron silang break ng morning, around 10 ng umaga. Tapos yung lunch break. So, yung break ng umaga, yung snack nila, after nila mag-snack, lalabas yung mga bata maglalaro sa labas. Hindi pwedeng hindi. So, ang mga bata, 2 times a day lumalabas. Hindi sila pwedeng hindi lumabas at maglaro. Mga 30 minutes yan, 15 minutes ng umaga, tapos 15 minutes ng after lunch. Maglalaro sila dapat talaga sa labas. Meron silang break na gano'n na makikilaro sila, mag-slide sila, mag-swing, tatakbo sa labas. So, integrated yan sa schedule nila sa maghapon na dapat lalabas talaga sila. Whether it's raining, nag-i-snow, sunny, whatever it is ang weather, kailangan talaga silang lumabas. Yan ang naglalagay ako ng petroleum sa mukha kasi feeling ko yung gumunong kayong super dry ng ng mukha mo. Kahit kami na international school, nag-abide kami sa na yan, sa rule na yan na dapat yung mga bata lalabas 2 times a day. So, hiwalay pa siya sa kanilang lunch break at saka kakain muna sila sa loob and then after that, lalabas na. Minsan kapag maaraw, maganda ang weather, sa labas din sila mag-i-snack or magla-lunch basta merong araw na maarawan ng mga bata. Which is maganda kasi it gives them pa rin, yung makalaro pa rin sila. It gives them time to recharge, makapaglaro, maging bata, although nasa school sila, still hindi pa rin nawawala yung laro talaga. And then, one more purpose is makamingle sila sa ibang mga estudyante dito sa building, yung regular Dutch school nga. Dahil kailangan maglaro ang mga bata sa labas. Kailangan nila meron silang boots pang ulan, tapos meron din silang mga, ang tawag dito, yung damit pag umuulan, yung raincoat, ganyan. So, lagi lang yan nasa, nila, lockers nila. Ready na lagi na even umulan, mag-snow, whatever is the weather, ready sila para, maglaro sa labas. Tapos, yung school, nagpo-provide talaga yan ng swing, ng slide, anything na malaruan ng bata. Kahit yung mga bike-bikean na maliliit, para sa mga maliliit na bata, as in, pinoprovide yan. Laging may playground. So, yung school, hindi pwedeng wala siyang playground para sa mga maliliit, tapos playground para sa mga malalaking estudyante.
Wala pa akong nakitang school dito na, I mean for primary school, na walang playground. Laging may playground. Bago pala tayo mag-start, magkape muna tayo. Wala pa yung aming mga teachers. Ano pa lang, 8 ng umaga. Ang taas ng ko. Ang taas naman nila nilagay. Sabi ko, ilagay doon. Kasi nandun yung desk ko. Ilagay doon. Pero doon nila nilagay, kataas. Ay, mga Dutch talaga. Kasi matataas sila, no? Tatangkad sila. Meron kaming coffee machine. Na walang tubig. Meron din namang coffee machine sa baba. Pero hindi masarap kayong kape. Meron na tayong cup dito. Ganda ng kulay. Kakulay ko. Habang gumagawa akong kape. Ibaba ko natin mga ito. Siyempre, tayo mga Pinoy, kahit hindi natin trabaho, ginagawa talaga natin. Alam niyo na, maliit lang naman yung school namin. Kaya talagang, kami dito, tulungan. Kasi itong area na ito, parang maliit na library para sa mga bata or para sa mga magulang na naghihintay. Naririnig nyo yan? Naririnig pa rin dito sa loob ng building yung tunog sa labas. Pero hindi naman masyado talaga. Hindi naman siya sobrang nakaka-istorbo. May nakalimutan pala ako. Today ay Thursday, February 12. Uy, malapit ng Valentine's naman. Kasi last week, sinend nila ako sa sa isang conference sa kabilang city. Nakalimutan ko i-reimburse ito. Next time, ko kaagad. Para matanggap ko before sahod. I-apply ko muna yan. Mag-work muna ako, guys. Wait lang. Wait lang. Balikan ko kayo mamaya. Ja, klopt dat. Ik ben op werk. Alles goed? Waar doet pijn, Ken? Waar doet pijn? In je schouder? Oké. Ga je nu naar de dokter? Oké. Oké. De dokter wil een foto maken van je schouder. Oké. Dat doet erg pijn? Jacket ko nga yan at saka nakaupo yan na nakasidba sa kotse, no? Okay. Wawa naman ang baby ko na yan. Baka na-sprain siguro lang to, tapos masakit pa rin hanggang ngayon. Pero check pa rin para siya. Oo, para sure na lang. Nasa hospital sila. Iyak lang siya nung kinabig ako kasi na-perso yung kamay niya. Pero sigurado hindi naman sobrang sakit niya na napaka-drama-drama lang siya. Okay. Naka-jacket yan at saka sinitbelt ko na maayos. Nagikinig siya ba? Alles goed met Ken? Kenneth Howland? Oh, hindi. Hindi daw umiyak. Okay. Nou, beterschap. Tot straks. I love you. I miss you. See you later. Tot straks. Bye-bye. Luister naar daddy, okay? Okay, doei. Bye. Kung anong mangyari katapos dito, kung anong hatid ko sa ofa mo, hindi. Okay. Kasi magpa-x-ray muna siya tanong. Okay, sige. Okay, Dad. Huwagin naman lahat lagi. Tali ko na siya sa ofa. Okay, sige. Paglama siya doon. Okay, bye-bye. Ingat kayo, ingat. Love you. Bye-bye. Bye, Ken. I love you. I love you. Kiss mo si Mami. Mwah. Nah. Kagising daw ni Kenneth. Iniinda pa rin niya yung sakit niya dito sa shoulder. Ngayon, dinala niya sa
health center, sabi, ano na, ipa-x-ray. Kaya, ayun nga, nandun sila sa hospital ngayon, pa-x-ray siya. Sana nabugbog lang, sana hindi siya yung may broken na, ano, na buto. Hala, nag-aalala tuloy ako. Paalam siguro ako maaga. Nang makauwi ako ng maaga para maalagaan ko si Kenneth. Hanggang 3:30 pa man din ako. Try ko paalam hanggang 12. Hindi tayo napayagan guys kanina. Hindi tayo napayagang umuwing maaga. Pero 30 minutes na maaga tayong nag-dismiss ng mga estudyante. Kasi may snow na naman daw bukas. Mamaya actually. Akala ko tapos na ang pa-snow. Snow, hindi pa pala. Nasa city ako. Bili ako ng ano ng mga bata, yung gloves nila pang snow. Akala ko, kasi hindi ko na sila kailangan bilhan. Kasi nga meron sila sa bahay yung ano lang, yung manipis lang. Kaya lang mag-snow daw ulit. Si Daddy hindi na pumasok today. Nandun siya, kasama niya si Kenneth. At yung findings sa x-ray, ayun, wala naman daw. Diyos ko, salamat po Lord. Walang nabale, walang anything na na-fracture. Ano lang daw, parang na-sprain siya. Kaya hanggang ngayon, masakit pa rin yung sa dito, yung sa may shoulder niya. Punta tayo ng city. Hanapan natin ng gloves ang mga bata. At kung merong jacket para kay Ken, kasing jacket niya parang masikip na sa kanya. Ang bilis lumaki. Wala na kasi akong extrang jacket niya. Kabili na tayo guys ng gloves ng mga bata. Kaya no, kasi ano ito, makapal pang snow talaga. Ay, shoes pang snow, meron naman sila. Hoy, ang bilis naman, dumilim na kaagad. Gora na tayo. Para maalagaan na natin ang Kenneth natin. Grabe ka, foggy na. Nakakatakot na naman bumiyahe. Halos hindi na makita yung ano, yung taas. Grabe. Foggy na naman. Pauwi na tayo. Maganda pa rin dito. Kahit wala na yung Christmas tree dito sa gitna. Ang bango. May barbecue guys. Winter na winter pa rin. At mag-i-snow daw nga. Dapat nating paghandaan. Kahit balik-balik ako dito sa Leeuwarden, ang ganda pa rin tignan itong mga pa-building dito sa gilid. Nakaka-city vibes. Totoong ano ba ito? Ay, oo, totoong halaman. Doon tayo banda. Sarap mag-ramen ngayon sana. Kaya lang, uwing-uwi na tayo. Sa bahay na lang tayo, mag-Lucky Me na lang tayo. Makatipid pa. Dami ding nanginginom dyan. Dyan kami ng mga Inday lagi umiinom eh. Pero sa ngayon, wala munang inom-inom. Uy, ganda. Wala, hindi mo na makita yung sa dulo niya talaga. Ang mga bikes. Dito talaga na mas marami talagang bike kaysa sa sasakyan. Wordut nog pijn. Masakit pa? Is minder, toch? Ja. And how's Ate Zoe? She was bored down. How are you, Ate Zoe? Good.
You're bored at school? What happened? Are you sure? Are you okay, darling? Yes. Okay. Pie. Ah. And how's Kenneth? How's your arm? Shoulder? Doet nog pijn? Yeah. Inanuhan daw siya. Sabi ni Daddy, nagparacetamol daw. Yeah? And then, binalik daw niya sa doktor. And then sabi ng doktor, tanggalin yung, ano niya, di ba, nakahapon, nakaano yan. Yung meron siyang, ang tawag doon, Dad? Parang sling dito. Hayaan lang daw para daw magalaw-galaw niya yung ano niya, yung kamay niya. Hindi daw yun advisable na ilagay. Pero nakaano pa rin siya, naka-clench yung ano niya. And how was it? Can I move it a little bit? A little bit? Move it? No? Okay. Hindi rin ito nagpatulog kagabi. Napuyat tayo kagabi din kasi katabi ko siyang natulog, no? Hindi rin siya natulog ng maayos. Every move. Iyak. Ay, okay. Oh, let's try. I bought you gloves because it's going to rain, snow. Yeah. It's going to snow. You only have it at Savda. So, let's try it. Wait a minute. It fits. It's a bit difficult to put in. And? Okay. Sakto. Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Hope you like this video. See you next time. Bye. Pagaling. Mukhang okay naman na kasi nakahiga naman ang ate sa kanya. Oh. Pagod yang si ate galing school. Bye. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys.